day. Yes. On that day. Ito po yung ating text. Maraming mga tao ang nag-iisip o nag-aakala na yung mga hula o yung mga prophecy doon sa Bible patungkol sa end times, sa mga darating na panahon, para bang ito ay very exciting sa kanila. Kaya minsan may mga Kristiyano na nanonood sa YouTube ng mga Bible prophecy, ganyan, at meron mga ilan na akay, nabibighani sa very dramatic na pangyayari sa hinaharap. Pero ang hindi nila alam, yung Bible prophecy tungkol sa end times, tungkol sa mangyayari sa hinaharap, ito ay isang babala o isang warning ito yung warning para doon sa mga makasalanan upang sila ay magsisi ng kasalanan. Alam niyo kasi itong itong sulat ni San Pedro na ito ay sinulat ni San Pedro ito upang itama yung mga hindi magandang nangyayari dahil sa maraming nagkalat at maraming naglipa ng mga huwad ng mga guro, mga false prophet, false teachers na nagtuturo ng maling katuruan patungkol sa aral na Jesus is coming again. Merong nagtuturo at marami ang mga nahihikayat dyan na nagsasabi na maraming taon na nangyari, maraming taon na nagdaan, subalit si Jesus ay hindi pa nagbabalik hanggang ngayon. Kaya kung itong pangyayari nito ay nangyayari ganyan na hindi bumabalik, nadidelay, kuno ang pagbabalik ng ating Panginoon, ay siguro hindi na babalik yon. Kaya ina-advocate nila na tinuturo nila na hindi na babalik ang Panginoon. Kaya huwag na kayong maghintay. Huwag na kayong maghintay. At wala na kayong kapag-apag-asa. At sila ay nagtuturo ng mga maling katuruan regarding freedom. Pero ang kahihinatnan nito ay sila ay nagtuturo na ang tao ay maging slave to sin, sapagkat ang kanilang tinuturo ay labas na sa mga biblical teachings tungkol sa pamumuhay ng maayos, at sila ay namumuhay ng hindi maayos sa harapan ng ating Panginoon. At matapos ma-explain ni Pedro yon, ay sinabi ni Pedro yung theme ng message patungkol sa kanyang sulat nito, that since Christ will return in frightening judgment, we must live in holiness in light of that day. At sinasabi nga ni Pedro na ang Panginoon ay talagang
darating at babalik ang ating Panginoon sapagkat yun ay pinangako niya pinangako niya nung siya ay narito pa. Kaya nga ba sinabi, this sa verse 10, but the day of the Lord will come like a thief. Ang araw ng Panginoon ay darating na parang ito ay isang magnanakaw. At ano mangyayari? The heavens will disappear with a roar. Sa malakas na ugong, ang kalangitan o ang mga kalangitan ay mawawala. And the elements will be destroyed by fire. And the earth and everything in it will be laid bare. Sabihin nga ay ito sinasabi ni Pedro na that frightening day will come. On that day, that frightening day will come. Siguradong darating yung araw na yun. Kasi sinabi yon ng ating Panginoon. Sinabi yon ng ating Panginoon. At alam mo niyo mga kapatid, sa pagdating ng araw na yon, yung sinasabi na very frightening. Kasi dito sa Biblia ay maraming prophecy, maraming mga inihula rito na patungkol sa pagdating ng ating Panginoon. At mababasa natin dun sa Isaiah chapter 13 verse 9 ay ganito. See, the day of the Lord is coming. Ang araw ng Panginoon ay dumarating. A cruel day. Ibig sabihin nakakatakot na araw. With wrath, ay yung poot na nanggagaling sa Diyos and fierce anger. Talagang galit na galit ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. To make the land desolate. Ibig sabihin mawawala, magiging wasteland yung lupain, and destroy ito mabigat. Lahat ng mga makasalanan ay pupuksain within it. Di ba nakakaindik yan? Di ba nakakatakot yan? It is a frightening day. Ngayon, ang tao, ayaw madidinig yung ganyan eh. Ang gusto nila yung medyo banayan na approach lamang. Katulad na sinabi ni Pablo na ganito. Or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? Parang napakagaan pakinggan yan, di ba? Sabihin, dahil sa kabutihan ng Diyos, ito ay yung aakay sa iyo para ikaw ay magsisi ng iyong kasalanan. Pero ito patuloy natin ang pagbasa ng kasulatan. Sa 25, sa verse 5, sabi, but because of your stubbornness, dahil sa katigasan ng iyong ulo, and your unrepentant heart, at walang yung katigasan ng iyong puso, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when His righteous judgment will be revealed. Para bang nag-iba ang tema? Bakit? Sapagkat ang tao, pinakitaan ng Diyos ng mabuti, ayaw pa rin magsisi ng kanyang kasalanan. Matigas nga ulo ng tao. Matigas ang kanyang puso. Kahit na anong gawin ng Panginoon na biyaya, o kahit na anong gawin ng Panginoon na pag-ibig sa Kanya,
ay hindi pa rin siya magbabalik loob sa Panginoon at hindi siya magsisisi ng kanyang kasalanan. Kaya nga ba, ang nangyayari ay iniipon niya ang puot ng Diyos para sa kanya. Against yourself for the day of God's wrath, when His righteous judgment, yung kanyang katwiran, yung kanyang paghuhukom na matuwid, ito ay imahahayag. Kaya nga ba mga kapatid, so while we should proclaim the good news of God's kindness, if a person repents, we will also must warn that the day of the frightening judgment is coming. Kasi on that day, Christ's judgment is absolutely certain. The day of the Lord will come. There isn't any doubt about it. It will happen personally the day we die. Alam niyo kasi, kung hindi man dumating ang Panginoon ngayon, yung judgment ng Panginoon ay darating din yun sa sandali ng iyong kamatayan. Sino rito hindi mamamatay? Taas ang kamay. Ibig sabihin lahat tayo rito mamamatay. Bagbalan muna ngayon. Kasi sinasabi dun sa Hebrew chapter 9 verse 27, it is appointed for man to die once, and after this, the judgment. Itinakda na ang tao ay mamatay, minsan mamatay, at pagkatapos nun ay paghuhukom. Yun ang judgment. Ibig sabihin nun, pagka ikaw ay binawian ng buhay ngayon, haharap ka sa Panginoon. Haharap ka sa Panginoon at tatanungin sa'yo, Beng, bakit kita papapasukin dito sa langit? Ano sasabihin mo sa Kanya? Wala kang masasabi. Ibig sabihin nun, paghuhukom ka agad. Pagkatapos ang buhay mo rito sa daigdig na ito. Kaya nga ba, you got an appointment with death, and no one yet except Enoch and Elijah has been able to dodge that appointment. Wala nakakailag din sa appointment na yan maliban kay Enoch at saka kay Elijah. Si Enoch kasi ay lumakad na kasama ang Diyos at siya ay nawala na. Si Elijah naman ay kinuha ng chariot sa fire. Kaya hindi sila nakaranas ng kamatayan. Pero tayo, raranas tayo ng kamatayan at pagkatapos ng buhay natin dito ay meron tayong appointment kay kamatayan. At hindi mo may iwasan yung kamatayan na yan. Walang taong makakaiwas sa kamatayan. Sabihin mo pa na ikaw pa pinakamayaman sa buong mundo. At dugtungan ng iyong buhay, darating din ng iyong wakas. Sapagkat lahat nga tayo ay mamamatay at pagkatapos noon ay pag-uhukom. At pagkatapos, are you ready for that appointment? Ready ka ba sa appointment na yan? Amen. Nakahanda ka ba Amen. sa appointment na yan? Amen. Amen. Sabi na Hindi na ngayon. Bahala ang Panginoon. Kaya nga ba, rather you have an appointment with death, are you ready for that appointment? Pero meron pa isang
Meron pa isang pagkakataon. But the time of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent, because He has fixed a day on which He will judge the world in righteousness by the man whom He has appointed. And of this He has given assurance to all by raising Him from the dead. Ibig sabihin nun, nagbigay siya He appointed Jesus as the mediator, ito yung tagapamagitan natin tagapamagitan natin sa Diyos. Ibig sabihin, ang sabi nga ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through me. Dadaan ka kay Jesus bago ka makarating sa Diyos. Di ba? Ngayon, pagdaan mo kay Jesus, sasabihin sa'yo, ikaw ba ay nanampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Pagka sinabi mo, oo, okay, sa langit ka. Pagka sinabi mo, hindi ko po alam yan. Wala po ka alam diyan. Sorry ka na lang. Impyerno ka. Ibig sabihin, lahat ng tao ay dadaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Walang ibang daan. Pagka dumaan ka kay Jesus, it's either ikaw ay pupunta sa impyerno o pupunta ka sa langit. Kung ikaw ay hindi nanampalataya kay Jesus, sorry ka na lang. Pero kung ikaw ay nanampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay kasama ng Diyos sa langit. Amen. Kaya nga ba, Christ's return will be sudden and unexpected and disastrous for all who have not repented of their sins. Itong araw na ito ay siguradong darating, is absolutely certainly it will come. At pagdating nito, on that day when Christ returned, it will be sudden. Ito ay magugulat ka na lamang, nandiyan na. Unexpected, hindi mo inaasahan, and disastrous. Ito ay disastrous. Ito ay kasiraan. Ito ay kapahamakan sa lahat ng mga hindi nagsisi ng kanilang kasalanan. Kung ikaw ay hindi ka nagsisi ng iyong kasalanan, it will be disastrous for you when Jesus comes again. At ang sabi nga, but the day of the Lord will come like a thief. It will come like a thief. At tulad ng sinasabi doon sa Matthew chapter 24, verse 42 hanggang 42, watch therefore, for you do not know on what day the Lord come. But know this, that if the householder had known in which watch the thief was coming, he would have watched and would have not allowed his house to be broken into. Ibig sabihin, kung alam mong ikaw ay nanakawan, maghahanda ka, pero hindi mo alam kung kailan darating ang magnanakaw. Amen. Alam nga naman, sabihin sa iyo ng magnanakaw, mamayang gabi, aakit ako sa bahay mo, nanakawan kita. Hindi po pwede yun, because ang magnanakaw ay dumarating yan unannounced, very sudden, and unexpected. Kasi kung alam mo yan, makakapaganda ka. Pero hindi mo alam yan. Lalo't ikaw ay isang makasalanan, masyado kang naaaliw sa iyong kasalanan, kaya't ang panahon ay hindi mo na nalalaman. Kaya dumadarating na bigla ang iyong kapahamakan.
sapagkat hindi ka nakapaghanda sa iyong pupuntahan. And on that day when Christ return, will not give anyone outside of Christ any avenue of escape. Hindi ka makakaligtas. Alam niyo, pag may dumarating na bagyo, ano gagawin mo? Kung sabihin, kung ikaw ay nakatira sa Leyte at ang forecast ng bagyo ay dadaan sa Leyte ang bagyo, anong gagawin mo? Pupunta ka sa Samar. Kalapit lang yan eh. Ibig sabihin, para maiwasan mo. Ngayon, kung ikaw ay nakatira doon sa paanan ng Bulkang Mayon at biglang nag-alboroto ang Bulkang Mayon at sinabi sa iyo ng volcanologist na puputok ang bulkan any day. Ano gagawin mo? Lilikas ka. Lalayo ka. Lalayo ka. Lalayo ka. Kasi may warning. Pero ito walang warning. Walang pagtataguan yan. Walang pagtataguan yan. Ibig sabihin, sinasabi nga na Peter warns that the coming of Christ, the heavens will pass away with a roar and the elements will be destroyed with intense heat and the earth and its works will be burned up. Then sasabihin mo, sasakay na lang ako ng rocket ship. Sa Mars. At doon na lang ako sa Kalawakan kung matitira. Wala na, kailan ka sa Kalawakan titira kaya. Ang pinag-uusapan dito ay na matutupok at magugunaw ay hindi lamang yung daigdig, kundi the entire universe will be burned up. Saan ka pupunta? Wala kang pupuntahan. Wala kang pagtataguan pagka dumating yung araw na yun, na inabutan ka na hindi ka nagsisisi ng iyong kasalanan. Napakahirap yun. Napakahirap yun. Amen. Amen. At hindi lamang yun, it is clear that there won't be any place to go to escape this judgment. Wala kang pupuntahan. Wala kang pagtatakasan. It is clear na ito ay siguradong kapahamakan ang mangyayari sa iyo kung inabutan ka. At ang mangyayari, only those who are in Christ will be saved. Amen. Yun lamang kinando kay Kristo, yun lamang ang maliligtas. Amen. Amen. Sino ang kay Kristo rito? Taas ang kamay. Amen. Diba? Ligtas tayong lahat. At hindi lamang yun, on Christ's return, will destroy all the proud works of man. Lahat ng mga ginawa ng tao, ito ay masisira, ito ay matutupok. Meron sinabi sa 1 Corinthians chapter 3 ang ganito. Now, if any man builds upon the foundation with gold, silver, and precious stones, wood, hay, straw, each man's work will become evident, for the day will show it, because it will be revealed with fire, and the fire itself will test the quality of each man's work. If any man's work which he has built upon, but it remains, he shall receive a reward. If any man's work is burned up, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as through fire. Ano yung binabanggit dito? Yung gawa ng tao. Yung gawa ng Kristiyano. In those verses,
Paul is talking about the judgment of the believers, hindi unbelievers. Believers' works, not of believers themselves. Sapagkat kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay may buhay na walang hanggan, ikaw ay ligtas na. Kaya lang, ikaw ay, habang ikaw ay nandito sa mundo na ito, ikaw ay magtatrabaho, you do ministry for the Lord. Kung yung materials na inilagay mo ay gold, silver, or precious stone, ito ay testingin sa fire, at yung gold, pagka dinaan mo sa apoy yan, paglabas niyan, gold pa rin yan. Yung silver, pagka dinaan mo sa apoy, silver pa rin yan. O yung mga precious stones, idinaan mo sa apoy yan, precious stone pa rin yan. Pero kung yung dayami ay dinaan mo sa apoy, ano mangyayari yan? Abo. Yung kahoy, dinaan mo sa apoy, ano mangyayari? Abo, uling. Ang ibig sabihin nun, kung ikaw ay gagawa para sa Panginoon, gawin mo ng maayos para sa Panginoon. Mag-impok ka ng kayamanan doon sa langit. Sapagkat yung kayamanan mo rito sa lupa, ito ay matutupok lamang. Amen. Amen. At doon sa langit, pagka nag-impok ka ng iyong kayamanan, walang insekto, walang magnanakaw, walang hindi mawawala. Sapagkat doon ay nakatago sa piling o sa treasury ng ating Panginoon. Pero kung dito ka mag-iimpok ng kayamanan sa lupa, ano yung pag-iimpok mo ng kayamanan dito sa lupa? Ano yung pag-iimpok mo ng kayamanan dito sa lupa? Ay patayo ka ng magandang bahay. Di ba? Marami kang kotse. Marami kang mga ari-arian. Ay matutupok lang lahat yan. Pagdating ng judgment, pagdating ng araw na ikukuhanin ng Panginoon, iiwanan mo rin yan. Ay, ano mangyayari sa iyo? Yung dadatnan mong kayamanan na inimpok mo doon sa langit, madadatnan mo ron. Amen. Kaya mag-impok tayo ng kayamanan sa langit, hindi dito sa lupa. Pero sinasabi ni Pedro ay ganito: since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. Kung ganito ang kahinit na ng tao, ganito ang kahinit ng mundo at ng sangkalupaan, ano klaseng tao, anong dapat nating pamumuhay dito sa mundo ito? We should be what? We should be holy people. Amen. Pamumuhay tayo na may kabanalan. Paano ba yung pamumuhay tayo na may kabanalan? Paano yung pamumuhay ng may kabanalan? Sino ang banal dito? Madalas kong tinatanong yun. Tayo. Natrate nyo nakakalimutan. Ang sabi nga, since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be in holy conduct and godliness? Kaya dapat tayo maging holy. Mamuhay tayo na naiiba sa sanlibutan. Amen. Kasi sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang isang tao na nakapag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Lahat ay bago na. Di ba? Kaya tayo ay bago na. Kaya pagka ikaw ay namuhay na ikaw ay bago na, ang sasabihin sa iyo ng tao, weird ka. Weird. Weird. If they label us weird, it is because we live in obedience to God's word.
tayo weird kasi tayo ay namumuhay sa pagsunod sa salita ng Panginoon. We are weird because we hold to the values that the Bible teaches us to live by. Kung paano tayo mamumuhay, doon tayo kung ano sinasabi ng Biblia, pamumuhay, yun na ating pamumuhay. Amen. Amen. We live in light of eternity, not for all the junk that's going to be burned. Ibig sabihin, bilang mga mamamayan tayo ng langit, ang iniisip natin ay para sa langit. Amen. And we value people above things. We value people above things. Mahalaga sa atin yung tao kaysa sa bagay. Eh, ang problema kasi maraming tao ang pinapahalagahan yung mga bagay-bagay. Pagka nagregalo ka, titingnan yung regalo mo sa'yo. Titingnan yung regalo, hindi yung nagregalo. Kung ang regalo mo ay okay lamang, iniyayagin ka lang. Mababa ang tingin sa'yo pagka okay lang ang nireregalo mo. Pero kung signature ang iyong ireregalo, ay titingnan ka talaga ng tao. Kasi signature ang iyong niregalo. We value the giver, not the gift. Amen. 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 Kaya nga, we value people. We value the giver, not the gift. And we treasure Christ above all. Kasi we are weird because we live a holy life. Hiwalay sa sanlibutan. At hindi lamang holy lives, kundi we also live a godly life. A godly life. Kasi meron tayong moral excellence. Yung moralidad natin ay hindi matatapatan ang ating moralidad. Hindi matatapatan. At yung knowledge natin, ito ay gagaling sa Panginoon because we fear the Lord. And the fear of the Lord is the beginning of wisdom, knowledge. And meron tayong self-control. Amen. Yun yata hindi natin makontrol yung self. And meron tayong pagtitiyaga, perseverance. Ang Kristiyano, matyaga. Amen. Magtiyagaan tayo. And brotherly kindness and love. And love. Kaya nga ba mga kapatid, we should be holy people. And hindi lamang yun, mga kapatid. We should be looking for a hastening of the coming of the day. Ibig sabihin nun, inaasam natin na dumating na sana kaagad ang Panginoon. Dumating na sana kaagad ang Panginoon. Inaasam natin na dumating na sana ang Panginoon. At yung pagdating ang madaling pagdating ng ibig sabihin, ang dapat natin gawin ay maging bahagi tayo sa madaling pagdating ng ating Panginoon. Kasi isang bagay na para mapadali ang pagdating ng Panginoon ay sa ganitong paraan. Ang sinasabi, looking forward to hastening unto the coming of day of the Lord, when the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt. Para tayo mapadali ang Panginoon, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for the witness to all nations, and then shall the end come. Sabihin, pagka ang magandang balita na ito ay may pamalita, may kalat, o may share sa buong mundo, ang sinasabi nga ron, and the end shall come. Maging bahagi tayo sa malapit na pagdating ng ating Panginoon. Amen. 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 At panghuli, ito maganda.
We should be looking for a new heaven and a new earth. Dapat natin asamin na dumating na ang Panginoon upang mapalitan na ang lupang ito na sinumpa ng Diyos. Kasi itong lupa na ito, nung bumagsak si Eva at si Adan sa kasalanan, ay sinumpa ng Diyos. Kaya kinakailangan ito ay palitan. Ano ang sinasabi sa Revelation chapter 21 verse 1? Ang sabi, "Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth shall pass away, and there was no longer any sea." Sabihin mga kapatid, darating yung bagong langit at bagong lupa, sapagkat nawala na yung dating lupa na sinumpa ng Diyos. May nagsasabi, hindi magandang mamuhay diyan sa bagong lupa na yan. Boring yan. Kasi masaya, lalakad-lakad lang kayo, papasyal-pasyal lang kayo dyan. Tapos wala kang gagawin diyan kundi tutulan ng tugtog ng harp. Kaya very boring yung mamuhay niya sa bagong langit at bagong lupa na yan. Kaya hindi maganda diyan. Tulad nga sinabi nung ako nakaraang linggo, mas exciting sa impyerno. Diba? Mas exciting nga ba? Pero mas exciting siguro sa langit o sa bagong lupa na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kasi doon sa bagong lupa ay ganito ang mangyayari. Ito ang mangyayari. And God will wipe away what? Everything. Wala nang luha. Hindi ka na iiyak. Hindi ka na malulungkot. From their eyes, there shall be no more death. Wala nang kamatayan. Wala nang benevolence. Wala nang pag-aabuloy. Wala na yung iyakan dahil wala nang kamatayan. Nor sorrow. Wala nang kalungkutan. No crying. Wala na yung taksil na asawa. Wala na yung mga nagmamarites na yan. Wala na yung balasubas na mangungutang. Lahat ay bago na. Amen. There shall be no more pain. Wala ka ng sakit. Hindi nasasakit ang tagliran mo. Hindi nasasakit ang tuhod mo. Hindi ka natatanda. Hindi ka na magpapatina ng buhok. Wala na. For the former things have passed away. Amen. Yung ating nangyayari dito sa ating mundo na ito ay nawala na. Nawala na. Lahat ay bago na. Which is exciting. Amen? Dapat inaasam natin yan sapagkat ito ay mangyayari pagdating ng ating Panginoon. Amen. 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 Kaya nga ba, asamin natin yung ating Panginoon, pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga ba, heaven or eternity for believers will be living in a perfectly recreated physical world, untainted by sin. This new earth will be a place where righteousness dwells. It will then be impossible for sin to mess things up, and we will be in God's glorious presence forever. Amen. Hallelujah. Amen.
merong isang nanay na lumapit sa isang youth pastor. At ang sabi nung nanay, I cannot get my daughter to clear up her room. Is there anything you can do to help me? Ang sabi nung youth pastor, I think so. So, he announced to the youth group that he was going to come over unannounced and take a picture of each teenager's room and put it on a bulletin board. Kaya nga nangyari, suddenly, every kid's room became much cleaner. Patawa-tawa kayo, ha? Kaya nga, Peter is saying, Christ is coming back suddenly and unexpectedly. Ang tanong, make sure that your life is clean and ready for His coming. Are you ready for His coming? Amen. Amen. Live in holiness in light of that day. On that day, Jesus will certainly come. Maranatha, come, Lord Jesus. Amen. 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 Glory and praise to our God.